Para sa mga naghahanap ng mahalagang detalye tungkol sa mga lumang barya ng Pilipinas, ang focus po natin ngayon dito ay ang 1974 5 centimos. Ang baryang ito ay bahagi po ng sikat na Filipino series na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung titingnan po natin ang kasaysayan nito, ang seryeng ito ay umikot mula 1967 hanggang 1974 bago ito tuluyang na demonetize noong January 2, 1998. Ibig sabihin, wala na po itong legal tender value o hindi mo na ito pwedeng ipambayad sa mga tindahan ngayon. Ang disenyo po ng baryang ito ay may mataas na kahalagahan sa kasaysayan. Sa obverse o sa harapan po na bahagi nito, makikita po natin ang coat of arms ng Pilipinas kasama ang tekstong Republika ng Pilipinas. Dito, at saka dito sa kanyang ibaba ay ang taong 1974. Dito naman sa kanyang reverse side o likod, nandito ang mukha ng ating pambansang bayani na si Melchora Aquino, na kilala rin bilang si Tandang Sora na siya nakaharap po sa bandang kanan o right. Nakasulat din dito ang 5 sentimos at ang numerong 5 at ang kanyang pangalan na Melchora Aquino. Pagdating naman po sa kanyang physical specs, ang baryang ito ay gawa po sa brass na may composition na 60% copper at saka 40% zinc. Medyo maliit lang ito dahil may diameter lamang itong 18.6 mm, kapal na 1.4 mm at timbang na 2.5 grams. Bilog po ang hugis nito at may plain edge o patag na gilid. At ayan po ang kanyang itsura sa kanyang gilid na side. Isang mahalagang detalye na dapat tandaan ay ang coin alignment nito ay may orientation na meron po siyang orientation na kung baliktad ang likod kapag inikot mo ito ng pahalang. Ngayon ay suriin naman po natin ang produksyon ng baryang ito upang malaman natin kung gaano ba ito karami sa market. Ayan ang umikot o nag-circulate. Yan ang kabuang bilang po ng sirkulasyon para sa taong 1974. Yan ay umabot po sa 90,024,867 na piraso. Napakalaking numero po nito. Kaya naman hindi po maituturing na rare o mahirap hanapin ang standard circulation na ito. Ang isang interesting aspeto dito ay ang lokasyon kung saan po ito ginawa. Hindi po ito nilimbag sa Pilipinas, kundi sa United States Mint. Para sa 1974 dated coins, meron po itong 24,867 na piraso ang ginawa sa Denver Mint, habang ang bulto na 90 milyon na piraso ay ginawa po sa San Francisco Mint noong taong 1975. Ayan. At ito naman ang Denver Mint. Bukod po sa regular circulation coins, mayroon ding tinatawag na proof set na inilabas po noong taong 1974. Ang proof coins ay ang mga baryang may special mirror-like finish na ginawa talaga para sa mga kolektor. Para sa 1974 5 centimos proof, mayroon lamang 10,000 na piraso na ginawa sa San Francisco Mint po ito. Ayan. Ang maliit na bilang na ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang demand at halaga ng proof version kumpara sa mga baryang nakuha lang sa araw-araw na sirkulasyon noon. Dumako naman po tayo sa pinaka-importanting tanong. Magkano na nga ba ang halaga ng baryang ito kung ibebenta mo sa isang kolektor ngayong taon? Ang presyo ng barya ay nakadepende po ng malaki sa kondisyon nito o ang tinatawag na coin grade. Batay po sa kasalukuyang data sa market, kung ang iyong 1974 5 centimos ay may signs ng heavy usage o madumi na, ang halaga po nito ay nagsisimula sa 5.60 pesos. Yan, 5.60 pesos. Or 5 pesos na lang.
Para sa mga barya na nasa magandang kondisyon o may kaunting gasgas lamang, maaari po itong mag-range mula 9.10 hanggang 28 pesos or 9 pesos to 28 pesos. Kahit na lumang barya ito, dahil sa napakalaking volume ng supply na 90 million, yan, higit 90 million, nananatiling mababa po ang market price nito para sa mga standard circulation grade. Kaya ang masasabi ko po dito, mahalagang maging realistiko po sa presyo ng mga baryang ganito. Maraming kumakalat na maling impormasyon sa internet na ang mga lumang sentimo ay nagkakahalaga ng libo-libo o milyong-milyong piso. Sa totoong numismatic market, ang sirkulasyong barya na 1974 ay naglalaro talaga sa barya-baryang halaga lamang dahil madali pa itong mahanap ng mga kolektor. Gayunpaman kung ikaw ay mayroong proof version na kabilang po sa 10,000 na limited sets, mas mataas po ang premium value nito kumpara sa mga ordinaryong barya. Ngayon, alam na natin ang presyo at supply ng barya. Ang susunod na desisyon ay kung mas mabuti bang ibenta ito o itago na lamang. Kung ang hawak mo ay ang karaniwang circulation coin na nagkakahalaga lamang ng 5 pesos hanggang 28 pesos, ang pagbebenta nito ay hindi magbibigay sa iyo ng malaking financial return. Kakainin lamang ng shipping fee o pamasahe ang magiging kita mo kung ibebenta mo ito ng tingi. Sa aking opinyon, mas makakabuting itago na lamang ito kung ang layunin mo ay koleksyon o bilang isang makasaysayang alaala ng Filipino series. Ang halaga ng kasaysayan na kinakatawan ni Melchora Aquino at ang katotohanang ginawa pa ito sa US Mints ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang monetary value nito sa market. Ang pagtatago po nito ay magandang paraan din para mapanatili ang kultura at numismatic history ng ating bansa. Kung ikaw naman ay mayroong maraming piraso, halimbawa ay daang-daan o libu-libong piraso ng 1974 5 centimos na nasa wholesale or bulk condition, maaari mo itong ibenta bilang isang bulk lot sa mga wholesale buyers o mga gumagawa ng coin cart. Sa ganitong paraan, mas mabilis mo itong mapapakinabangan kaysa sa pagbebenta nito ng paisa-isa na walang malaking demand. At ayan mga kabarya, sa kabuuan, ang 5 centimos 1974 na tulad po ng nakikita natin dito ay isa pong napakahalagang piraso ng kasaysayan ng pananalapi dito sa Pilipinas. Pinapakita nito ang panahon kung kailan ang ating mga barya ay ginawa pa sa mga pasilidad sa labas ng bansa tulad ng Denver at saka San Francisco. Kung mayroon ka nito sa iyong tahanan, suriin mong mabuti ang kondisyon. Tumingin sa mga detalye sa mukha ni Melchora Aquino at saka sa coat of arms kung ito ba ay sharp o pudpud na. Ang pag-unawa sa tamang presyo na 5 pesos hanggang 28 pesos ay nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa mga maling akala sa totoong halaga ng coin collecting. At bilang panghuli, ang masasabi ko po ay ang tunay na halaga ng numismatics ay hindi lamang nasusukat sa kung magkano ang kikitain mo ngayon, kundi sa kwento at proteksyon ng kasaysayan na hawak mo sa iyong mga kamay. Kaya palaging magsaliksik at huwag pong basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong balita tungkol sa bentahan ng lumang pera. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang sunod na recommended video natin dito.